Answered prayer flows from a relationship and not a technique. Prayer stops being a transaction and becomes a natural channel of life between the branch and the vine. Ano po nangyayari? We no longer pray to manipulate outcomes. Grabe, di ba? Madalas ganun po talaga ang prayer natin. Ang prayers natin ay prayers so that God would change the situation in our favor. Pero ang gusto ng Lord pagdating sa prayer natin, maging partnership with Him. Confident ka na lumapit. Confident to come to His throne of grace and ask. At bakit hindi sasagutin ng Lord? Siya yung naglagay nun sa puso mo. Walking around these walls, I thought by now they'd fall, but you have never failed me yet. Waiting for change to come, knowing the battle's won, for you have never failed me yet. Your promise still stands. Great is your faithfulness, faithfulness. I'm still in your hands. This is my confidence. You've never failed me yet. I know the night won't last. Your word will come to pass. My heart will sing your praise again. Jesus, you're still enough. Keep me within your love. My heart will sing your praise again. Your promise still stands. Great is your faithfulness, your faithfulness.
So week number 2 na po, final message on the series of fruitfulness. It is going to be about the proof of fruitfulness. Verse 8, John chapter 15, "By this my Father is glorified, that you bear much fruit and so prove to be my disciples." Grabe yung last part na yon, proof na tayo ay disciples ng Panginoong Hesukristo. At dahil po diyan, di ba, kailangan i-acknowledge natin itong chapter na to. Sa chapter po na ito, if we are going to lay a bit of background, alam natin na papalapit na ito sa last part ng existence ni Christ on earth. We know, di ba, the purpose of His life is to show us the love of the Father. But at the end of His life, His greater purpose is to lay down His own life to become a sacrifice for our sins. So He died on the cross, but God resurrected Him. He is now seated at the right hand of the Father. In John chapter 15, 2 things are given emphasis: connection and abiding. Now, of course, the illustration focuses on the vine. Di ba? Halaman ang pinag-uusapan. Fruit is evidence, not effort. I have not seen a branch make an effort to bear fruit. Branch, sanga, di ba? Sa kinakita ng sanga na nag-e-effort na mag-bear fruit or dahon na lang ang pag-usapan natin, di ba? Actually, pag tinignan mo yung halaman, di naman siya gumagalaw at di naman siya kumikilos unless otherwise, di ba, may external force na mag-move sa kanya like wind o ikaw, for example, na nag-aalaga sa kanya. Wala ka makikitang branch nag-i-struggle na maglabas ng bunga o ng bulaklak o kahit pa dahon. Pero alam mo na buhay ito kasi connected ito sa pinagkukunan niya ng source of life. In the case of John chapter 15, it is the vine. Of course, si Jesus ang vine, we are the branches, di ba? At ang usaping fruitfulness ay isang usapin patungkol sa evidence at hindi sa effort. Hindi ka pwedeng mag-effort, tapos kung ano man ang resulta nun, sasabihin mo yun ang bunga, mali. Hindi ito ang tamang illustration o pag-apply ng idea ng fruitfulness. Kung meron mang effort, yun ay yung pananatili. Ibig sabihin, hindi ka bumibitaw kay Christ. At kung hindi ka bibitaw, hindi pwedeng hindi magkaroon ng bunga. Hindi pwedeng hindi magkaroon ng resulta. Fruit is evidence. Sabi dito in John chapter 15 verse 5, "I am the vine, you are the branches. If you remain," ibig sabihin connected, if you abide, "if you remain in me and I in you, you will bear," ano daw? "Much fruit. Apart from me, you can do nothing." If you are disconnected, if you are cut off, wala kang magagawa. And here's the idea. Fruitfulness is not the result of human striving. It is the result of divine connection. Kung meron mang lalabas na fruit or bunga sa buhay mo, ito ay dahil sa ang buhay ay nanggagaling sa Panginoong Hesukristo. Divine connection. So tayong mga Kristiyano, ang goal natin ay makita sa buhay natin yung fruit. By the way, dapat technically tama din natin, hindi palabasin yung fruit, kundi ipakita ang fruit. Kasi pag sinabi mong palalabasin ko ang fruit, ibig sabihin ikaw yung may effort. Now, ang goal natin, of course, in faith, at sa pag-a-apply ng truth, di ba? Paano ko ipapakita sa buhay ko ang bunga na ninanais ng Panginoon? By the way, di ba, last week, what did we say? Di ba, about the fruit of the Spirit, hindi siya fruits plural, di ba? It is fruit singular. Lahat ng yun ay considered iisa lamang. So kung meron tayong mga notions na, okay, magpakita lang ako ng patience, okay, nagpapakita na ako ng bunga, ng banal na espiritu. Hindi pala, di ba? Kung patience ang pinapakita natin, pero hindi tayo kind, hindi tayo loving, ibig sabihin hindi pa ganap ang pagmamanifest ng fruit of the Spirit in our lives. A branch does not struggle to produce fruit. It simply stays connected to the vine. And basically, when the connection is healthy, somebody say healthy, di ba? Fruit becomes inevitable. Hindi po pwedeng hindi magkaroon ng bunga kasi maganda nga ang connection. So here's the statement. Fruit is not proof of effort, it is proof of relationship.
So proof number 1, according to John chapter 15, answered prayer is one clear evidence or proof that you are a fruitful believer in Christ. Now, I want us to look at the scriptures. We're still in John chapter 15. Hindi tayo masyadong lalayo. We're not going to look at other scriptures. Verse 7, and then jumping on to verse 16, if you remain in me and my words remain in you, ask whatever you wish, and it will be done for you. Now, it's so easy for us to simply focus on ask whatever you wish, and it will be done for you. It makes it exciting. Grabe, lahat ng hihingin ko. Lahat ng hihilingin ko, ibibigay daw ng Diyos. Kasi yun ang sinasabi ng John chapter 15 verse 7. Pero para sa inyo po na napakinggan na ninyo ang pag-aaral dito, alam naman natin na hindi basta-basta sinasagot ng Lord ang lahat ng hinihingin natin magmula sa Kanya. Verse 16, you did not choose me, but I chose you and appointed you so that you might go and bear fruit that will last. And so that whatever you ask in my name, the Father will give you. Let's remove ourselves from the example na binigay ko. Ang sinasabi ng dalawang scriptures na ito ay malinaw na malinaw. May panalangin na sinasagot ng Diyos and proves that you are a fruitful believer in Christ. Now, the question is, anong klaseng panalangin yon? Yan ang tamang tanong, di ba? Hindi yung kung ano yung gusto ko, yun ang hihilingin ko. Ano kayang pwede kong hilingin na ibibigay ng Diyos? Hindi pala ganon. The question is, what kind of prayers are these being mentioned in John chapter 15 that God answers, and when He answers them, it proves that I am a fruitful believer, I am a disciple of Jesus Christ, and it also brings glory to His name. Tignan mo yung katabi mo, gusto mo bang malaman kung anong klaseng prayer yan, di ba? It is not a formula, mga kapatid, that fulfills whatever wish you have in your heart. But Jesus is describing what happens when a believer truly is connected to Him. Kung totoong connected ka sa Kanya, magkakaroon ka ng mga panalangin sa buhay na sinasagot talaga ng Panginoon Diyos. Now, bago natin sagutin yan, ito po, why is answered prayer proof of fruitfulness? And in a way, ito na rin ang magbibigay ng kasagutan kung ano yung klaseng mga panalangin ang sinasagot ng Diyos. Okay, so why is answered prayer proof of fruitfulness? Because number 1, it reveals what? Alignment of our will to the will of God. So isa lang ibig sabihin yan. If you pray, Lord, make me the best singer in the Philippines, pero hindi ka talaga marunong kumanta, dahil hindi pala kalooban ng Panginoon Diyos ang bagay na hinihiling mo, hindi niya ibibigay. Hindi niya gagawin para sa iyo. So ibig sabihin, part of what we need to understand is what is the will of God. Paano ba natin nalalaman yung will ng Panginoon Diyos? Ito yun. When Christ's words, both Logos, which is the written, and His Rhema word remains in us, kasi connected ka nga eh. You are abiding, you are connected to the vine. What happens? Our desires begin to change. Nakakita ka ba ng puno ng mangga na namunga ng bayabas? Hindi. Kahit nga grafting, di ba, techniques, kasi may mga guava, apple, di ba, para mga ganun na mga cross species, di ba? May pagkakahawig pa rin. Hindi pwedeng ibang-iba yung lalabas na bunga magmula doon sa isang halaman. Pagdating sa desires, kasi connected tayo kay Christ, yung desire ni Christ nagiging desire natin. God wants our desires to change, to be aligned with Him. Pangalawa, our priorities. Ano ba importante sa iyo? Kung importante sa iyo si Lord, definitely uunahin mo yung mga bagay na may kinalaman muna sa Kanya kaysa yung mga bagay na may kinalaman sa sarili. And what happens? Our prayers begin to mature.
Sa simula, ang mga prayer mo sa Lord, siyempre, Lord, ligtas mo ako, tulungan mo ako, penging ganito, provide mo yung ganyan. Pagka nagmamature ka, hindi na ganun yung mga prayer mo. Lord, paano kita mag-glorify? God, this day, who are the people that you will allow me to meet that I can pray for them and bless them? Ganun na yung mga prayers mo, tama, di po ba? And in fact, when you become more mature in Christ, hindi ka na masyado nagiging concerned sa mga pangangailangan mo. I want you to know that when you grow mature in Christ, hindi ka na masyado naging concerned sa mga pangangailangan. Kasi may pangako si Lord pagdating sa provision sa pangangailangan. Kung hindi ka pa tumatawid doon sa punto na you cannot stop praying for provision kasi matindi ang pangangailangan, ibig sabihin hindi ka pa umaabot sa puntong hindi mo, na naintindihan mo na provider talaga si Lord. And God wants you to use your time to pray for other things. Yun ang ibig sabihin na nagmamature ka pagdating sa prayer. Faithful believers don't just pray more. Their prayers are aligned with God's heart and purposes and will. Their prayers reflect heaven's perspective, heaven's agenda, and not their own. So yun pa lang mga kapatid, hindi mo na kailangan pang tanungin ng ibang tao, ano sa palagay mo, mature na ba ako? Pakinggan mo na lang yung prayer mo. Kung mga prayers mo ay nakafocus lang palagi sa'yo, ibig sabihin, hindi ka pa talaga aligned sa kalooban ng Panginoon Diyos. So yun pa lang, kaya pala, di ba? Kaya pala matinding proof ang answered prayer kasi ang bunga na nakikita sa buhay ko, aligned ako sa kalooban ng Diyos. Pangalawa po, it reflects confidence born from intimacy with God. Kasi vine, di ba? Vine, si Jesus, connected yung branch. Malapit sila sa isa't isa. Sabi mo sa katabi mo, close ba kayo ni Jesus? Pag close kayo ni Jesus, mga kapatid, ang fruit, talagang magiging matinding evidence din yan. You know, when somebody is close, like, a daughter to their mom or dad, paano ba manghingi ang anak na malapit sa magulang? Paano ba? Mga mami, mga daddy, paano ba humingi ang anak na malapit sa magulang? Di ba may kakaibang style? Di ba may kakaibang confidence? Di ba? O kaya, kung gusto nating, alam mo yon, magkaroon ng confidence sa paghingi. Di ba? For example, yung mga anak, maghuhugas ng pinggan, mga 1 week, mga ganun. O kaya yung iba, sabihin, malaki hingin ko, I have to have good grades. Di ba? So pagka maganda ang grado, yan, may confidence na humingi. Ang magulang, kapag maayos ang relationship sa anak, di ba? Kahit na natatakot sila kung anong hingin ng anak, kasi yun ang medyo kakaiba doon. Baka nakakatakot kung anong hingin, di ba? Pero walang magulang na magsasabi na sa susunod huwag ka na humingi kasi close ka sa akin. Walang magulang na magsasabi na ganun, di ba? Yung closeness nila nagde-develop ng kakaibang confidence doon sa taong humingi. Ganun din daw pagdating sa prayer. Before we actually pray, let's pray about our prayer request. Lord, ano yung gusto mong hingin ko sa'yo? Pag si Lord na nagsabi, eto anak ang ipag-pray mo, naku, sigurado yan. And that's how you can confidently ask. It reflects confidence born out of intimacy. Baka sabihin sa'yo ni Jesus, hindi mo nga alam kung ano yung nasa heart ko eh. Hindi ka nga nag-i-spend ng time sa pananalangin apart from the things that you want to ask for. Hindi ka nga nananalangin na, Lord, I just want to be with you. I just want to enjoy your presence. I want you, Lord God, to change me, make me better. Answered prayer flows from a relationship and not a technique. Prayer stops being a transaction and becomes a natural channel of life between the branch and the vine. Ano po nangyayari? We no longer pray to manipulate outcomes. Grabe, di ba? Madalas ganun po talaga ang prayer natin. Ang prayers natin ay prayers so that God would change the situation in our favor. Pero ang gusto ng Lord pagdating sa prayer natin, maging partnership with Him. Confident ka na lumapit. Confident to come to His throne of grace and ask. At bakit hindi sasagutin ng Lord? Siya yung naglagay nun sa puso mo. Pangatlo, it advances lasting fruit. Ano naman ang ibig sabihin nito? Ibig sabihin, pag ang panalangin natin ay may eternal significance, yan ang mga panalangin gustong-gustong sagutin ng Diyos.
When you pray for people to get saved, no. Now I tell you, that's the type of prayer na excited si Lord na sagutin. When you pray, Lord, there are people who are sick. Lord, heal them of their disease. Ganyan yung mga panalangin na gusto ng Lord na lumabas sa iyong bibig. Lord, people are broken. Their relationships are not good, are not okay because they don't have a relationship with you. Give me the privilege to speak blessing into their life. Grabe yan. Yan ang mga prayers, kapatid, na talagang hindi pwedeng hindi sagutin ng Panginoon Diyos. Because God delights in answering prayers that, una, advances His kingdom. Pangalawa, transforms hearts. And also multiplies spiritual life. Answered prayer becomes evidence that our hearts are aligned. Balikan natin, pinag-alalan natin. Our requests flow from intimacy. And finally, our lives are participating in God's mission. Answered prayer confirms that you are connected to Christ. Number 2, proof, malinaw na malinaw, hindi ka na malilito. Diba? Generosity. Nasa John chapter 15 pa rin tayo, mga kapatid. Generosity expressed through love. Dalawa lang, diba? Pag sinasagot ng Lord ang prayers mo at generous ka, ibig sabihin, fruitful believer ka. Come on. John 15, 12 to 13, and then jumping to 16 and 17. My command is this, love each other. Somebody say love. Love each other as I have loved you. Greater love has no one than this, to lay down one's life for one's friends. You did not choose me, but I chose and appointed you so that you might go and bear fruit, fruit that will last, and so that whatever you ask in my name, the Father will give you. This is my command, love each. Again, nakita natin, may connection between the first one, which is what? Evidence ng na tayo ay mabunga, yung answered prayer. Pero yung love dito, mga kapatid, ay hindi lang yung basta-bastang pagmamahal. Hindi ito yung pagmamahal mo sa asawa mo, sa mga anak mo, o kaya sa magulang mo. Hindi lang ito yung klase ng pagmamahal na pinag-uusapan dito. Kasi ang point, kung mahal talaga natin ang mga taong nakapaligid sa atin, kagaya ng pagmamahal ng Diyos, willing ba tayong gawin ang lahat para lubusan nilang ma-experience ang pagmamahal ng Diyos sa pamamagitan natin? Yun po ang pinaka-essence ng generosity. Yung ma-experience ng taong katabi mo, yung nasa harap at likod mo, kaliwat kanan, sa pamamagitan mo, ma-experience nila ang pagmamahal ng Diyos. Nang wala kang gagawing anumang bagay para mahinder ang flow ng pagmamahal na yun. Yan ang tunay na definition ng generosity. Sabi dito, just some of the things wherein we can be generous with. Time. You can be generous with your time. You can be generous with your resources. You can be generous with compassion or forgiveness or service or sacrifice. Marami pa na pwedeng idagdag dyan. Pero ito ulit ang tanong, why is generosity a proof of fruitfulness? Number 1, because it demonstrates Christ-like love. Ibig sabihin, ang pagmamahal mo ay kagaya na kay Kristo. Ang pagmamahal ba ni Kristo ay para lang sa sarili niya? Hindi, di ba? Ang pagmamahal ni Kristo ay para sa ating lahat. Kaya nga, nabuhay siya nang walang bahid ng kasalanan, kinailangan ma-perfect niya yun. Bakit? Kasi kung may bahid ng kasalanan, paano siya mamamatay sa krus na maging sacrifice para sa lahat sa atin? Grabe yun. Can you imagine that? Kaya mo ba in a single day? Diba? Isip na lang na hindi mag-isip ng makasalanang bagay. Hindi natin kaya, hindi po ba? Tama? Pero si Christ, buong buhay. Kinailangan gawin, kailangan patunayan for your sake and my sake. Ganong klaseng pagmamahal. Kasi kung mamamatay siya on that cross na may bayad ng kasalanan, hindi na siya perfect sacrifice. Jesus' love was never theoretical, but it was sacrificial and visible in real and costly ways.
Sacrificial. Kaya nga, di ba, when he wanted to prove to his disciples that he was there to become the servant of them all, di ba, by washing their feet, nag-resist pa nga, di ba, yung mga disciples, di ba, dapat kami yung maghugas ng paa mo. Sabi ni Jesus, kung hindi ko hugasan ng paa mo, paa ninyo, wala kayong part sa akin. Ano sabi ni Peter? Ay, ganun po ba? Paliguan na rin ninyo ako, buong katawan, para talagang buong buo kasama niyo ako, Panginoong Jesus, di ba? Pero lahat ng ginawa ni Jesus, He did not come to be served, but He came to serve and eventually to give His life as a ransom for many. Kapag ka generous ka na, kapatid, pinapatunayan mo na kaya mo magmahal kagaya ni Kristo. Pangalawa, it flows from overflow, not obligation. Maganda ito. Yes, you have to decide when and how you will be generous. Pero, kung ginagawa mo yan bilang obligasyon, ay kasi pinag-aralan namin nung Sunday, so obligado akong maging generous, may problema. If it is born out of obligation, mauubusan ka ng generosity. Come on. I-apply mo ngayon yan. Saang aspeto? Pagpalagay mo na, if you're giving out of overflow, love, tapos kagaya ng love ni Christ, ibig sabihin, di ka mauubusan ng love. Kung service, kung ginagawa mo ito dahil sa pagmamahal mo sa Panginoong Jesucristo, you can serve as much as you want. Kahit na walang tumapik sa'yo at magsabing salamat, you're doing a great job, or you're doing things, outside the, recognition or eyes of other people, pero nakikita ng Lord, gagawin mo yon nang walang pag-aalinlangan. Paano pa kaya kapag ka material na bagay, di ba? Ang sarap nun, di ba? May overflow. Sabi rito, it multiplies life in others. Ibig sabihin, hindi lang ikaw nagbe-benefit. Nagbe-benefit yung mga tao na kapaligid sa iyo. Kasi ikaw nga yung puno na namumunga. Di ba? It multiplies life in others. Ano ba nangyayari, di ba? Generosity multiplies faith. When you hear somebody testify, somebody say that word, testify. They got healed of a disease, o kaya may pinagpipray sila, God provided their needs. Ano ba nangyayari? Na-encourage ka. Ano nangyayari sa'yo? Gusto ko rin manampalataya kagaya nila. Ano pa? There's hope. Lord, kung nangyari po sa kanila, ibig sabihin may pag-asa rin para sa akin. Now there's greater encouragement. And finally, what happens? People are now transformed. Ano nangyayari sa transformation? Yung pinag-uusapan natin kanina, they start to abide in Christ. And now that they are now abiding in Christ, they now have life from Christ, and their minds are changed, their hearts are transformed, di ba? Their spirits are now in tune with God. So ano nangyari dun sa isang tao na nagsabi, Lord, kahit wala ako, pero gusto ko maging daluyan, sige God, padaanin mo lang sa akin. And people who are blessed because of you now get to experience the reality of God's love. Let's bring the two proofs together. Again, I tell you mga kapatid, in 2026, makita mo lang ang mga panalangin mong sinasagot ng Diyos. Praise the Lord. You have one proof, very, very clear, very, very evident that you are a fruitful believer. And when you now start to flow in generosity, again, may excess o walang excess sa buhay mo, pero grabe yung heart mo, hindi ka mapigilan. Sinasabi mo, God, gusto kong maging totoo o literal na expression ng pagmamahal mo sa ibang tao. Ito ang nangyayari dyan. When you have answered prayers, it shows you are aligned with Christ. Vertical alignment. When you are generous, it shows horizontal overflow towards others. You cannot separate intimacy with God from impact on people. True abiding always produces both. Think about it. Think about it. Dati may mga joke kami, pagka nagpipreach ang mga youth ministers namin. Siguro sa mga kabataan kasi parang big deal yun. Para sabi, marami sa inyo mga undercover Christians. Anong ibig sabihin nun? Kasi sa church lang kayo kilalang Christian. Pero pagdating sa school,
pagdating sa village, pagdating sa ibang lugar outside the church, hindi nila alam. Christian pala kayo. Kasi ang galing nyo kunwari. Ang galing nyo magtago. Now that I was reminded of that particular rebuke from our leaders, grabe yun pala during that time na hindi halata yung pagiging Christian namin. Hindi pala talaga kami totoong connected talaga. Alam yan, para lang mga sinampay, di ba? Igagano mo, tapos ikiklip mo, okay, at that time, connected. Pero pag natuyo na, ano gagawin? Kukunin na naman yung sinampay, wala na naman. Parang ganun yung mga buhay natin minsan bilang mga Kristiyano. So, hindi tayo, ang illustration para sa atin, hindi kagaya sa isang puno, tapos tayo yung branches na nakakabit. Para tayong Lego, di ba? Na ididikit lang ikakabit kasi may gustong ipakita o may gustong, alam mo yun, may gustong patunayan. Pero pag tapos na, kung ano man yun, di ba, i-dismantle ulit. Hindi dapat ganun, kapatid. If we truly are connected to Christ, these things, we do not have to put much effort in them. You know why? They just come out. They just manifest. Because the work comes from God. The work of producing fruit, that's Christ in our lives. Anong goal natin, di ba? Jesus, di lang ako bibitaw sa'yo. Lahat ng bagay sa buhay ko nakatuon para maging matibay ang connection ko sa'yo yun. Kung ano man ang resulta nun, Lord, it is all for your glory. It is also that you will be acknowledged. It is also that you can be recognized in my life. And when that happens, anong sabi ng Bible, di ba? We produce fruit, much fruit, di ba? Greater fruit. It proves that we are the disciples of Christ and it brings glory to the Father. If you want to bring glory to the Father today, ipanalangin mo sa sarili mo in 2026, Lord, tulungan mo ako, paano ba manalangin ang sinasagot mo? Palagi ang panalangin ko. At pangalawa, tulungan mo ako, Panginoon, na maging generous sa puso, sa isip, sa espiritu. Bow your heads right now. Let me pray for you.